Good morning mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon ay araw ng Sabado, August 15, 2026 at pauwi na tayo galing ng panggaming trabaho. At dumaan muna tayo dito sa Manila Memorial Park. So ito yung dinadaanan ko palagi pag pauwi ako galing ng trabaho. So ayun. So time check ay mag-aalas 6 pa lang na ang umaga. Buti ay hindi umulan. So maganda ang panahon. Sana ganito lang. So ito yung sitwasyon ngayon dito sa Manila Memorial Park. So wala pang ganong mga nagja-jogging dahil alas 6 kasi ang open ng memorial. So maaga tayo. So papunta pa lang siguro yung mga magja-jogging. So ayan. So halos 2 linggo rin tayong binira ng bagyo at ng habagat. Kaya yung karamihan ng ating mga kababayan, lalo na dito sa Luzon, ay binaha. So marami pa rin hanggang ngayon ang lubog sa baha, lalo na po dito sa probinsya ng Bulacan, dito sa Central Luzon. Maganda sana kung natapos yung mga flood control project. Subalit yung iba nga ay natuklasan na ghost project pala, walang ginawa. Ibig sabihin ay kinuha lamang yung pondo ng taong bayan at sinabi na may nagawa pero wala namang nagawang infrastruktura katulad ng mga flood control na hindi man tuluyang mawala yung problema natin sa baha dulot ng mga kalamidad gaya ng bagyo at habagat. Ay maibsan man lang sana, mapababa man lang sana ang epekto nito. Pero nga dahil nga sa kinurakot ng mga tiwalaing pinuno ng ating gobyerno ay ayun, ito na nga nangyari. Yung mga lugar na dati na hindi binabaha ay binabaha na ngayon. At hindi lang saglit, kundi pang matagalan na silang nakababad, nakalubog sa baha. Partikular na dito po sa Bulacan, sa lungsod ng sa may Kalumpit, Barangay Bulusan, Frances. Talagang itong Kalumpit ay binabaha na talaga. Kaya ito ay isinailalim na sa state of calamity. Maging ang bayan ng Hagonoy, Bulacan ay ganun din. Kaya nga marami sa mga bahay doon ay hindi na mapakinabangan, binebenta na ng mga may-ari. Maging sa may bandang Ubando at maging sa kabisera ng Bulacan, itong Malolos, na dati ay iilan lugar lamang ang binabaha ay ngayon ay binabaha na. So yung epekto ng climate change at ng mga itong mga kalamidad hindi naman talaga natin maiiwasan yan dahil talagang nangyayari yan pero maiibsan man lang sana natin yung epekto nito kung yung pondo ng pera ng taong bayan na gagamitin sana ng gobyerno sa mga infrastruktura ay ginamit sana sa tamang paraan. Pero ano ang nangyari? Ayan, napalitaan natin at nasaksihan natin na ibinulsa lamang ng mga politiko, mga kongresista ang pera ng taong bayan. So nakakalungkot nga lamang mga kaibigan at mga kababayan, pati nga yung mga nag-iimbestiga tungkol sa flood control project na kinurakot ang pondo
eh sila pa yung unang nakulong. Katulad ni Senador Dante Marcoleta at itong si former Congressman Mike Defensor. So yun, nakakalungkot lamang mga kaibigan, mga kababayan, na yung mga pinakaugat, pinaka mastermind ng corruption eh hanggang ngayon ay nakakalaya pa rin. Kaya doon sa pinangako ng Pangulo sa SONA niya nitong nakaraan lamang na kakasuhan di umano ang kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez, ay hindi po tayo naniniwala. Pre mo, ilang linggo na ang nakalipas o mag-iisang buwan na ata ang nakalipas pagkatapos ng SONA niya, ay hanggang ngayon ay walang ginagawang aksyon ang ombudsman tungkol dito. So lilimutin na lamang talaga sa wala na mapanagot ang itinuturo ng mga ebidensya tungkol sa kung sino ang pinakaugat na dahilan ng korupsyon sa ating bansa. So maging yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa paunguna ni Erwin Tulfo na duwag, ay ipinasa na lamang ang investigasyon sa ombudsman para daw hindi maantala ang ginagawang investigasyon ng ombudsman patungkol sa mga flood control anomaly. Ibiruin nyo mga kaibigan at mga kababayan, ang Blue Ribbon Committee po sa Senate ay napakaganda pong venue para imbestigahan ang flood control project na tinurakot ang pondo. Bakit po? Sapagkat telecast to live telecast, mapapanood ng taong bayan ang ginagawang investigasyon at malalaman ng taong bayan kung talagang ginagawa ng mga mambabatas natin, itong senador na to, ang kanilang tungkulin. Pero sa mga nakaraang investigasyon nga ay lumabas na kasama siya, Sir Erwin Tulfo, sa mga binigyan ng pera na galing po sa flood control scandal. So talagang iniwasan niya na imbestigahan ang anomalyang ito dahil sangkot siya. Yun lang yun. So binigay na sa ombudsman. Eh yun nga lang kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Chis Escudero na sinabi niya na hinug na ang kaso at isasampa na lang sa Sandigan Bayan, ay hindi na natupad. Ano man nangyari? Eh nauna pa nakasuhan at ipakulong itong si Senador Dante Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor. So yan, ganyan ang nangyayari po sa ating hustisya mga kaibigan, mga kababayan. Wala talaga sa lugar eh. Kaya nung nakaraang SONA ng Pangulo, hindi ako naniniwala na makakasona itong si Martin Romualdez. Ang dami pang padrama-drama na hindi ako pangulo ng kanyang pamilya o ng sino man. Pangulo daw siya ng Pilipinas. Ang alam ko, ang pangulo ng Pilipinas ay tumutugon sa lahat ng mga hinaing at pangangailangan ng kanyang nasasakupan, ang taong bayan. Pero ano ang nangyayari? Pangulo lamang siya sa kanyang mga kaalyado. Pagka hindi kaalyado, eh sigurado kulong ang aabutin mo. Kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno, kulong ang aabutin mo. Kaya sa administrasyon pong ito, sa nalalabing 2 taon, ay wala na po tayong aasahan. Asahan na lang natin ang susunod na administrasyon, nawa mangyari na siya po ang gumawa ng paraan para mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon, malamang kasama itong Pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos. Palain nyo mga kaibigan at mga kababayan,
nagdaan ang mga kalamidad sa ating bansa. Pero ang pinagtutuunan ng pansin ng ating mga mangbabatas, mga kongresista, ay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ilang pagdinig na ang impeachment trial, pero hanggang ngayon wala pa rin pong napapatunayan ang prosecution tungkol sa mga nilabag na batas ni Vice President Sara Duterte. Makikita na lamang dun sa mga witness na pinipresenta ng prosecution na hindi competent. Wala hindi credible na maging witness. Puro propaganda lamang ang ginagawa ng prosecution sa Vice President. Puro paninira para pababain ang rating nito, para sa pagtakbo niya sa pagkapanguluhan ay bumaba ang rating nito. Subalit habang ginagawa nila ang impeachment trial, mas lalong tumataas ang rating ng Vice Presidente. Wala nang naniniwala po mga kaibigan at mga kababayan sa isinasagawang impeachment trial sa Senado. Bakit? Totoo naman po talaga na wala namang nilabag na batas, na wala namang nilabag ang Vice Presidente. Ang talagang layunin lamang nila ay para ma-convict at hindi na makatakbo sa pagkapanguluhan itong si Vice President Sara Duterte. Yun lang naman po talaga intention ng mga kongresista na yan kundi makuha nila ang kapangyarihan, mamalagi sa kanila yung poder, yung pabor, makakuha pa ng mga pera, makanakaw pa ng maraming salapi. Ganyan naman ang mga kongresista ngayon Sabi nga ito ang pinaka worst na nangyari sa ating bansa, yung nakawan tayo ng trilyong pesos na ukol sana sa mga infrastruktura at flood control project na sana ay makakatulong sa ating mga kababayan sa panahon ng mga kalamidad. Saan ka nga po nakakita na ang mga kababayan po natin ay lubog sa baha, ay ang mga kongresista natin ay todo panood, todo push nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May nakita po ba kayong mga kongresista na tumulong sa kanilang mga constituent na binaha? Meron po ba kayong nakita? Di ba? Wala naman. Pero pagkadating sa mga ganito, mga propaganda, mga usaping pampolitika, mga makasarili itong mga congressman na to Kaya nangyari? Wala naman silang itinutulong sa ating mga kababayan Tapos isisisi pa nila sa mga kritiko ng gobyerno ang mga nangyayaring ito sa ating bansa. Pero ang totoo po, ang mga kaibigan at mga kababayan, ang dapat sisihin dito ay ang administrasyong ito sa pangunguna ng ating Pangulo. Bakit? Pinayagan niya na mangyari ang ganitong mga iskandalo. Biruin nyo, siya ang nag-expose ng korupsyon ukol sa mga flood control project. Kung ikaw naman pala ang nag-expose dun sa mga 15 kontraktor, tapos nga pinangalanan na nga ng kontraktor na maraming mga kongresista, senador ang involved dito, particular na itong si former Speaker Martin Romualdez at Saldico, maging ang Pangulo ng Pilipinas. Bakit hindi mo maimbestigahan? Nagkaroon ka pa ng ICI
na tumutok sa investigasyon sa lahat ng mga infrastruktura ng ating gobyerno, pero wala namang nangyari. Ipapakulong daw ang former speaker. Saan? Kailan? Wala. Kaya niloloko lang po tayo nitong ating Pangulo. Maniniwala sana ako noon sa SONA niya na sinabi, ora mismo pagkatapos ng SONA ay kakasuhan na itong former speaker Martin Romualdez, sapagkat ito po talaga ang isa sa pinakautak ng nakawan sa ating gobyerno. Pero huwag nating isang tabi na hindi rin po gagalaw itong speaker Martin Romualdez kung walang authority na galing sa executive department. Sino po ba ang huling pumipirma ng budget ng ating bansa? Hindi po ba ang ating presidente? Ito namang si Saldico, siya yung naging arkitekto na ilagay niya lahat sa mga di umano'y mga representative sa mga distrito, mga probinsya, yung mga project na hindi nga alam ng iba na mga kongresista na meron silang proyektong ganun So ibig sabihin lang nun, minaniobra nila yung pondo ng taong bayan at nakuha nila yung salapi, at iyon nga yung inilalahad ng mga ex-bodyguard ni Saldico na nagdi-deliver sila ng mali-maletang pera mula sa perang ng taong bayan patungo kay Speaker Martin Romualdez, at meron ng isang pagkakataon na i-deliver ito sa Malacanang at sa Ilocos Norte, sa bahay mismo ng ating Pangulo. So yun. So wala na tayong aasahan mga kaibigan, kundi ay mag-antay na lang na ang panahon na magkaroon ng eleksyon, at sa ating pagboto ay nawa ay mamayani ang tama at totoong maglilingkod sa ating bansa. Ito po ngayon ang sitwasyon dito sa Manila Memorial. So napakaganda ng lugar at may pag. So ayan. So kaya dumaan na rin ako dito dahil mamayang hapon wala po kaming pasok, at na makapag-vlog ng konti at nang makapagkaroon tayo ng mga paglilinaw sa mga isyong panlipunan sa ating bansa. So yun. Buti nga at tumigil na ang ulan. Nung kahapon, nung kasagsagan ng ulan, talagang todo baha ang inaabot ng sa may Plaridel, sa may amin po, sa may karsada ay bumabaha na talaga. Buti nga ay tumigil na ang pag-ulan, pero may nakikita na naman tayong namumuo na mga kaulapan. Hindi pa rin tumitigil itong kaulapan na to. Baka mamaya o mamayang hapon ay bumuhos na naman ang ulan. Pero sa pagkakataong ito ay napakaganda po ng panahon ngayon. So ayun. Kayo ang tatanungin ko mga kaibigan at mga kababayan. Nakakatulong ba sa ating bansa ang isinasagawang impeachment trial ngayon sa ating Vice Presidente? Hindi naman tayo against na papanagutin yung mga opisyal ng ating gobyerno na gumagawa ng kamalian sa kanilang pagtupad ng tungkulin. Pero halatang halata naman po na pinipilit lamang po ng mga kongresistang ito na papasamain itong Vice Presidente. Pero kitang-kita naman sa mga rating, at magtanong po tayo sa iba-ibang mga lugar, sa mga tao, na kung naniniwala ba sila sa isinasagawang impeachment trial sa Vice Presidente. Hindi.
maging sa mga public survey. Naniniwala sila na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi po nakatutulong para sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa panahon ng mga ganitong mga kalamidad. Biruin nyo nga po yung pondo na ginagamit doon. Sabi nga 25 million per day yung budget. Sa isang linggo, 3 beses silang naghihiring. Tapos yung mga kababayan natin na ngayon ay naapektuhan ng kalamidad, lubog sa baha, mga kongresistang ito ay hindi man lang tumutulong, hindi man lang nagpapakita. Pero pagdating sa impeachment trial, puro pa press conference ng mga kumag na to Kaya puro publicity lang itong mga ginagawa na to pakitang tao. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, tinatanong ko kayo, tama ba ang ginagawa ng mga kongresistang ito? Halos lahat naman Biruin mo, ilan yung pumirma para lang ma-impeach si Sara Duterte? Halos lahat So ibig sabihin na yon, yung lahat na yon ay nakatanggap ng pera, sigurado yan. Dahil nga dun sa mga isinisiwalat ni Congressman Leandro Lebiste at itong si Congressman Edgar Erice. Yung mga congressman po sa lahat ng distrito, sa lahat ng probinsya na pumirma sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pansarili lamang po nila ang kanilang ginagawa. Hindi po para sa constituent nila. Nilagay po sila niyan para tulungan ang kanilang mga constituent, para umunlad ang kanilang probinsya, ang kanilang distrito, magkaroon ng mga proyekto at mga infrastruktura na makatutulong para sa kanila. Lalo-lalo na sa mga agricultural na probinsya. Hinahangad ng mga magsasaka na mabigyan sila ng farm to market road, magandang irigasyon. Yun, di ba? Yung mga pataba sa kanilang mga pananim. Dapat yan ang inaasikaso at pinagtutuunan ng mga kongresista natin. Pero ano yung inuna? Impeachment. O dito na lamang po sa Central Zone. Karamihan po ng bumoto dito, sigurado. Nakatanggap yan. Hindi naman po ako sa nagmamalaki na nagsasabi ng ganito. Pero halatang halata naman po. Batay sa mga sinabi nga ng mga nakaraang hearing na ilan sa mga kongresista po dito sa Bulacan ay yun nga, nakatanggap doon ng pera. Pero itong mga kababayan po natin dito sa Bulacan, karamihan lubog pa rin sa baha. Sakalang kikilos kapag binatikos na. Sakalang kikilos kapag nakikita nila na ang kanilang constituent ay wala nang mangyari, wala nang magawa, kahirapan na. Kaya itong mga kongresista natin na to, dapat yung House of Representatives buwagin na lang Bakit? Wala namang silbi po. Walang silbi sa ating mga kababayan. Mga kaibigan at mga kababayan, ay mamaya ay uuwi na po tayo at tayo ay papahinga na. Hindi magpapahinga na for life Hindi pa tayo, wala pa sa panahon natin. Bagamat nandito tayo sa memorial ay ibig sabihin ko, pauwi na tayo. Tayo po ay magre-rest day. Yan, wala po tayong pasok mamayang gabi. So sana ganito lang lagi ang panahon at magandang klima. Kahit makulimlim lang, okay lang yan. Basta wag lang bubuhos yung malakas na ulan. At sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay patuloy na binabaha, ay mag-ingat po tayo palagi at wag po tayong mawawala ng pag-asa. Makakaahon din po tayo sa pinagdadaanan po nating kalamidad ngayon. So magandang umaga po sa ating lahat at ingat po tayo palagi. God bless at
mag-iingat po tayo palagi. So, pauwi na po tayo mga kaibigan at mga kababayan.